Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Hindi ninyo ito paniniwalaan. Isang maliit na amino acid na nakatago sa loob ng mga pang-araw-araw na pagkain ang maaaring magtakda kung ikaw ay matutulog ng mahimbing o magpapagulong-gulong buong gabi. Ang pangalan nito ay tryptophan. Pagkatapos ng edad na 60, maraming tao ang nahihirapan sa chronic insomnia. Nakakatulog sila, ngunit pagkatapos lamang ng 2 o 3 oras, nagigising sila at minsan ay nananatiling gising hanggang umaga. Ang katawan ay parang pagod na pagod. Ang isip ay tensyonado at ang mga umaga ay nagsisimula sa pagkapagod na parabang walang tunay na pahinga. Iilan lamang ang nakakaalam na ang ugat nito ay madalas nagmumula sa kakulangan ng tryptophan. Ito ang hilaw na materyal na kailangan ng iyong utak para gumawa ng serotonin na nagpapakalma sa isipan at melatonin, ang hormone ng kabuwa na nagpapasya kung makakapasok ka sa malalim na tulog. Kapag bumaba ang antas ng tryptophan, nasisira ang kadenang ito ng mga reaksyon. Ang resulta ay hindi mapakaling pagtulog, madalas na pagkagising sa gabi, at hindi kailanman nararanasan ang tuloy-tuloy na nakakapreskong pahinga. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng mga sleeping pill para ayusin ang kakulangang ito. Ang tryptophan ay maaaring mapunan ng natural sa pamamagitan ng mga pamilyar na pagkain sa iyong kusina. Ang mga ito ay simple, madaling ihanda, ngunit nakakagulat na makapangyarihan sa pagpapanumbalik ng kalidad ng tulog. Kung ito ay isang paksa na interesado ka, siguraduhing mag-subscribe at manatili hanggang sa dulo ng video na ito dahil sa huli, ibabahagi ko sa inyo ang numero 1 pagkain na mayaman sa tryptophan na maaaring magbago kung paano nagpapahinga ang iyong katawan sa loob lamang ng ilang gabi. Maaaring nagtataka ka kung ano nga ba ang ginagawa ng tryptophan sa loob ng katawan na dahilan kung bakit ito napakahalaga para sa pagtulog. Ang sagot ay nasa paraan kung paano nito pinapatakbo ang mga chemical reaction sa loob ng utak. At kapag naunawaan mo na ang prosesong ito, makikita mo kung bakit ang pagkain ng sapat na pagkaing mayaman sa tryptophan ay maaaring ganap na magbago ng iyong pagtulog. Ang kawili-wiling bahagi ay hindi nag-iisa ang tryptophan. Ito ang panimulang punto ng isang buong kadena ng mga biological na reaksyon sa utak. Kapag na-absorb na, ang tryptophan ay unang kino-convert sa 5-HTP, pagkatapos ay sa serotonin, isang neurotransmitter na nauugnay sa pagre-relax at emosyonal na katatagan. Sa gabi, ang serotonin ay muling kino-convert sa melatonin, ang pangunahing hormone na nagre-regulate ng circadian rhythm at nagbibigay senyas sa katawan na matulog sa tamang oras. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na kapag may sapat na tryptophan ang katawan, umiikli ang oras na kailangan para makatulog. Tumatagal ang deep sleep stage o non-REM sleep at makabuluhang nababawasan ang bilang ng pagkagising sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pagkain na kulang sa nutrient na ito ay madalas na nagiiwan sa iyo na hindi mapakali, habang ang pagkakaroon ng sapat nito ay nagbabalik ng tuloy-tuloy na tulog sa loob lamang ng ilang araw. Bukod sa pagtulog, pinapabuti rin ng tryptophan ang mood, pinapagaan ang pagkabalisa, at dinaragdagan ang pagre-relax sa araw. Kapag kalmado ang isip, natural na naghahanda ay na ang katawan para sa mahimbing na tulog sa gabi. Para sa mga higit sa 60 na, ang mga antas ng serotonin at melatonin ay bumababa dahil sa edad. Ang pagdaragdag ng tryptophan sa pamamagitan ng pagkain ay isang ligtas na paraan na may napakakaunting side effects upang maibalik
ang natural na ritmo ng pagtulog. Ngayong nauunawaan mo na kung gaano kahalaga ang tryptophan para sa serotonin at melatonin, dumako na tayo sa listahan ng mga pagkaing mayaman sa tryptophan na maaaring idagdag ng mga senior sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Sa numero 5 ay isang pamilyar at abot-kayang pagkain na matatagpuan sa halos bawat kusinang Pilipino. Nasa ika-5 pwesto, ang itlog. Ang isang katamtamang laki ng itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 70 calories, 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina at iba't ibang bitamina tulad ng A, D, K, B6 at B12. Pinakamahalaga, ang pula ng itlog ay kung saan nakakonsentra ang tryptophan na nagsisilbing hilaw na materyal para gumawa ng melatonin. Ang mga itlog ay mayaman din sa kulin, isang nutrient na tulad ng B vitamin na kritikal para sa paggana ng utak at nerbiyos. Nakakatulong ang kulin na mapabuti ang memorya at nagpoprotekta laban sa paghina ng pag-iisip dahil sa edad. Ang interesante ay may pagkakaiba rin ang oras ng pagkain ng itlog. Ang pagkain ng itlog sa umaga ay tumutulong sa katawan na i-maximize ang pagsipsip ng protina, mapanatili ang enerhiya at bawasan ang pagnanais na kumain ng merienda. Ang pagkain naman ng itlog sa gabi ay sumusuporta sa mas mahimbing na pagtulog. Kapag isinama sa isang magaan na hapunan, nagbibigay ang mga itlog ng tryptophan at protina para pasiglahin ang produksyon ng melatonin na nagtataguyod ng pagre-relax at mas madaling pagtulog. Tumutulong din ang protina sa pag-aayos ng kalamnan at tissue na nagpapahintulot sa katawan na mag-regenerate ng mas epektibos habang nagpapahinga ka. Naglalaman din ang mga itlog ng lecithin, isang compound na maaaring mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, pabagalin ang pagtanda, at makatulong na bawasan ang visceral fat. Para sa mga taong higit sa iksinta, ang mga benepisyong ito ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at utak na hindi direktang nag-aambag sa mas matatag na pagtulog. Ipinapakita ng pananaliksik na sapat na ang isang nilaga o steamed na itlog na kinain 2 hanggang 3 oras bago maghahapunan upang maibigay ang kinakailangang tryptophan nang hindi nagdudulot ng kabigatan sa tiyan. Pagdating sa paghahanda, pinakamainam na piliin ang malambot na nilaga o steamed na itlog para mas madaling matunaw. Maaari mong isama ang mga itlog sa mga madahong gulay o oatmeal upang magdagdag ng fiber at B vitamins na ginagawang mas epektibo ang conversion ng tryptophan sa serotonin. Para sa mga may mataas na kolesterol, mas mainam na limitahan ang buong itlog na may pula sa 3 o 4 bawat linggo habang nagdaragdag ng dagdag na puti ng itlog upang madagdagan ang paggamit ng protina nang hindi nababahala tungkol sa kalusugan ng puso. Ang isang simpleng itlog ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na merienda sa gabi para sa pagtulog na nagbibigay ng tryptophan habang nagpapalusog din sa mga kalamnan at utak. Sa maliit na ugaling ito, mararamdaman mong mas nakaka-relax ka at mas madaling makatulog pagkatapos ng edad na 60. Madalas ka bang kumain ng itlog sa gabi? Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong sariling karanasan sa mga komento. Pagkatapos ng itlog, dumako tayo sa isang ugali na pinagkakatiwalaan ng mga henerasyon. Higit pa sa tradisyon, kinumpirma ng modernong agham na ang pagkaing ito ay tunay na isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng tryptophan na nagbibigay sa katawan ng kailangan nito upang makagawa ng serotonin at melatonin. Ito ang 2 salik na nagpapasya kung madali kang makakatulog
at mananatiling tulog hanggang umaga. Nasa ika-4 na pwesto ang gatas. Bukod sa tryptophan, ang gatas ay natural na naglalaman ng melatonin at isang espesyal na grupo ng mga peptide na tinatawag na casein tryptic hydrolysate. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa hayop na ang mga peptide na ito ay maaaring paikliin ang oras na kailangan para makatulog at pahabain ang deep sleep stage. Sa mga tao, ilang mga klinikal na pag-aaral ang nag-ulat na ang pagdaragdag ng casein peptides ay nagpapataas ng kabuuang oras ng pagtulog ng mga 45 minuto at nagpapabuti sa kalidad ng tulog na sinusukat ng PSQI scale. Para sa mga senior na madalas nahihirapan sa hindi magandang tulog dahil sa paghina ng nervous system na may kaugnayan sa edad, ito ay nakapagpapasiglang balita. Ang isa pang benepisyo na hindi napapansin ay ang protina sa gatas ay nakakatulong na maiwasan ang gutom sa gabi. Ang mga senior ay madalas na maagang naghahapunan, kaya karaniwan na magising sa hating gabi na may kumakalam na sikmura. Ang isang maliit at maligamgam na baso ng gatas ay nagbibigay ng sapat na protina upang mapanatiling matatag ang asukal sa dugo at bawasan ang gutom sa gabi, na tumutulong na mapanatili ang walang patid na pahinga. Hindi lamang mabuti ang gatas para sa nervous system, kundi ito rin ay isang mayamang mapagkukunan ng madaling maabsorb na calcium. Sa bawat 100 ml ng gatas ng baka, mayroong humigit kumulang 125 mg ng calcium. Kasama ang natural na bitamina D sa gatas, nakakatulong ito na palakasin ang mga buto at kasukasuan. Ang pag-inom ng gatas sa gabi bago mag 10 p.m. ay naaayon sa kasagsagan ng aktibidad ng growth hormone na nagtataguyod ng mas matibay na buto at nagpapababa ng panganib ng osteoporosis na isang karaniwang sanhi ng sakit at insomnia sa mga matatanda. Upang maging epektibo ang gatas, may ilang simpleng tips. Limitahan ang pag-inom sa 100 pp hanggang 220 ml dahil ang sobrang dami ay maaaring magdulot ng pamamaga ng tiyan. Pagkatapos uminom, bigyan ang iyong sarili ng 10 minuto ng tahimik na pagre-relax bago matulog. Pumili ng maligamgam na gatas na may kaunti o walang asukal kaysa sa malamig o matamis na gatas. Ang mga senior na may diabetes, acid reflux, o lactose intolerance ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago gawing regular na gawi sa gabi ang pag-inom ng gatas. Ang isang maligamgam na baso ng gatas bawat gabi ay hindi lamang isang pamilyar na gawain. Ito ay isa sa mga pinaka-natural na paraan upang bigyan ng senyas ang iyong katawan na oras na para magpahinga. Sa pinagsamang epekto ng tryptophan, melatonin, protina at calcium, ang gatas ay nagiging pinagkakatiwalaang kasama na nakatulong sa milyon-milyong tao na higit sa eksinta na maibalik ang malalim at payapang tulog. Pagkatapos ng gatas, dumako tayo sa isang prutas na pamilyar, abot kaya, at halos laging nasa kusinang Pilipino. Hindi lamang ito madaling kainin, ngunit tinawag din ng maraming eksperto sa nutrisyon na isang natural na sleeping pill na direkta mula sa kalikasan. Nasa ika-3 pwesto, ang saging. Ang isang katamtamang laki ng saging ay naglalaman ng mga 34 mg ng magnesium, isang mineral na tumutulong na mapanatili ang circadian rhythm at mag-relax ng mga kalamnan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pagkain ng saging sa gabi ay maaaring mabawasan ang pulikat sa binti na isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkagising sa gabi sa mga matatanda. Kasama ng magnesium, ang saging ay mayaman din sa tryptophan, ang mahalagang amino acid
na kailangan ng iyong katawan upang makagawa ng serotonin at melatonin. Ang pagkain ng isang hinog na saging mga 1 oras bago matulog ay nagbibigay sa iyong utak ng hilaw na materyal para makabuo ng natural na mga sleep hormone. Ang vitamin B6 sa saging ay isa pang malaking bentahe. Ang B6 ay gumaganap na parang isang catalyst na ginagawang mas mahusay ang conversion ng tryptophan sa serotonin. Ito ay isang bagay na hindi magagawa ng maraming iba pang pagkaing mayaman sa tryptophan. Dahil dito, ang isang maliit na saging sa gabi ay hindi lamang nagbibigay ng mga sustansya, kundi nagpapalaki rin ng kakayahan ng iyong utak na gumawa ng melatonin na tumutulong sa iyo na makatulog ng mas mabilis. Bukod sa mga sustansyang direktang nauugnay sa pagtulog, nagdudulot ang saging ng ilang hindi direktang benepisyo. Mayaman ito sa potassium na tumutulong na i-regulate ang presyo ng dugo at i-relax ang mga kalamnan, na binabawasan ang panganib ng mabilis na tibok ng puso o pulikat sa gabi. Naglalaman din ang saging ng soluble fiber tulad ng pectin, na nagpapabagal sa pag-alis ng laman ng tiyan, nagtataguyod ng pagkabusog, at tumutulong na maiwasan ang biglaang gutom sa gabi na maaaring makagambala sa pagtulog. Nagbibigay din ang saging ng resistant starch, isang espesyal na uri ng fiber na gumagana bilang prebiotic para magbigay ng sustansya sa mga mabubuting bakterya sa bituka. Ang isang malusog na sistema ng panunaw ay nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa tuloy-tuloy at walang patid na pahinga. Ang balanseng bituka ay nangangahulugan din na ang iyong katawan ay makakagawa ng mas maraming short-chain fatty acids na nagpapakalma sa nervous system at sumusuporta sa kalusugan ng utak. Ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ang saging para sa pagtulog ay ang kumain ng isang hinog na katamtamang laki ng saging mga 1 hanggang 2 oras bago matulog. Maaari mo itong ipare sa yogurt o ilang almonds upang mapahusay ang epekto ng tryptophan, na ginagawa itong parehong masarap at masustansya. Gayunpaman, iwasan ang pagkain ng masyadong maraming saging ng sabay-sabay dahil maaaring magdulot ito ng bahagyang pamamaga ng tiyan. Ang isang simpleng hinog na saging na madaling hanapin ay maaaring maging isang banayad na tulay na tumutulong sa iyong katawan na lumipat mula sa stress patungo sa pagre-relax na humahantong sa iyo sa natural na pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit nararapat ang saging sa isang pwesto sa mga nangungunang pagkaing mayaman sa tryptophan para sa mas mahimbing na tulog pagkatapos ng edad na 60. Kung sa tingin mo ang saging ang pinakamadali at pinakapraktikal na pagpipilian para sa pagtulog, pindutin ang like button at ipaalam sa akin. Pagkatapos ng simpleng prutas na ito, dumako naman tayo sa isang grupo ng mga pagkaing protina na mula sa halaman na kilala kapwa sa mga vegetarian at sa mga gustong pamahalaan ang timbang pagkatapos ng edad 60. Nasa ika-2 pwesto, ang soybeans at mga produktong gawa sa soy. Ang tokwa, soy milk, at edamame ay hindi lamang mayaman sa madaling matunaw na protina, kundi nagbibigay din ng malaking halaga ng tryptophan na naglalatag ng pundasyon para sa katawan na makagawa ng serotonin at melatonin. Ang nagpap-espesyal sa soy ay naglalaman ito ng isang mahalagang compound na tinatawag na isoflavones. Ito ay mga phytoestrogen, mga compound na mula sa halaman na may istrukturang katulad ng estrogen na tumutulong sa katawan na mapanatili ang balanse ng hormone
para sa mga kababaihang postmenopausal kapag bumababa ang natural na antas ng estrogen. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagdaragdag ng isoflavones mula sa soy ay maaaring mabawasan ang mga hot flashes, babaan ang pagkabalisa, at lalo na imapawi ang insomnia. Isang malakihang pag-aaral sa Tohoku University sa Japan ang nag-survey sa mahigit 1,000 katao sa pagitan ng edad na 20 at 78. Ipinakita ng mga resulta na ang mga kumukonsumo ng mga produktong soy araw-araw tulad ng tokwa, natto o soy milk ay may mas magandang tagal at kalidad ng tulog kumpara sa mga bihirang kumain nito. Ang mga resultang ito ay nananatiling pari-pareho kahit na i-adjust para sa iba pang mga kadahilanan tulad ng edad, pamumuhay, dieta, o mga umiiral na kondisyong pangkalusugan. Ito ay malakas na ebidensya na ang isoflavones sa soy ay maaaring direktang sumuporta sa mas mahimbing na pagtulog. Natuklasan din ng isa pang pag-aaral sa Brazil na ang paggamit ng isoflavones sa loob ng 4 na buwan ay makabuluhang nagbawas ng mga sintomas ng insomnia sa mga kababaihang postmenopausal. Ginagawa nitong tunay na kasama ang soy para sa mga kababaihan pagkatapos ng edad na 50 o 60 kapag ang mga pagbabago sa hormonal ay madalas na nakakagambala sa pagtulog. Nagbibigay din ang soy ng mga hindi direktang benepisyo. Ang protina at fiber nito ay tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo at pahabain ang pagkabusog na pumipigil sa gutom sa gabi. Sinusuportahan din ng isoflavones ang kalusugan ng puso at sirkulasyon, dalawang mahalagang salik para tulungan ang utak at katawan na mag-relax bago matulog. Napakadaling gamitin ang soy, isang maligamgam na baso ng soy milk bago matulog. Isang maliit na mangkok ng bahagyang pinakuluang edamame o isang piraso ng steamed na tokwa na may gulay ay lahat mahuhusay na pagpipilian para sa mga Pilipino. Ang mga produktong ito ay malawak na magagamit sa mga grocery store at madaling maidagdag sa pang-araw-araw na gawain. Isang pagkain na nagbibigay ng tryptophan, nagbabalance ng mga hormone at madaling ihanda. Ang soy ay tunay na isang mahalagang karagdagan sa mga hapunan sa gabi, lalo na para sa sinumang naghahanap ng natural na alternatibo sa mga sleeping pill. At sa wakas, sa numero 1 sa listahan ng mga pagkaing mayaman sa tryptophan ay isang ulam na malalim na pamilyar sa kulturang Pilipino, lalo na tuwing Noche Buena. Maraming tao ang nakaranas ng antok pagkatapos ng masaganang handaan kasama ang pagkaing ito. Nasa unang pwesto ang pabo. Ang karne ng pabo ay naglalaman ng mataas na antas ng tryptophan, ang hilaw na material na ginagamit ng iyong utak para makagawa ng serotonin at melatonin, ang dalawang pangunahing hormone na nagre-regulate ng circadian rhythm at malalim na pagtulog. Bilang karagdagan sa tryptophan, ang pabo ay mayaman sa mataas na kalidad na protina. Ang protina ay hindi lamang tumutulong na mapanatili at ayusin ang mga kalamnan, kundi lumilikha rin ng pakiramdam ng pagkabusog at kagaanan na nagpapahintulot sa katawan na mag-relax ng mas madali. Iniulat ng ilang pag-aaral na ang pagkain ng katamtamang dami ng protina sa gabi ay maaaring mapabuti ang kalidad ng tulog at mabawasan ang mga pagkagising sa gabi. Para sa mga senior na madalas na nahaharap sa pagkawala ng kalamnan at mas maikling mga siklo ng pagtulog, ito ay isang mahalagang 2-in-1 na benepisyo. Ang pabo ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng selenium, isang malakas na antioxidant
na nagpoprotekta sa thyroid, sumusuporta sa immune system, at binabawasan ang oxidative stress sa mga cell. Ang selenium ay naiugnay din sa pagpapababa ng panganib ng ilang mga malalang sakit at cancer na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Samantala, ang mga B vitamins at zinc sa pabo ay tumutulong na protektahan ang mga mata, na binabawasan ang panganib ng macular degeneration at katarata, na mga karaniwang problema sa paningin na may kaugnayan sa edad. Nangangahulugan ito na ang pagkain ng pabo ng maayos ay hindi lamang makakatulong sa iyo na matulog ng mas mahimbing, kundi pati na rin mapanatiling mas malusog ang iyong paningin. Ang isa pang praktikal na benepisyo ay ang pabo ay naglalaman ng mas kaunting saturated fat at kolesterol kaysa sa maraming pulang karne. Ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa mga namamahala sa kanilang timbang o kalusugan ng puso. Sa simpleng pagpili ng dibdib ng pabo na walang balat, mga 100 gramong bahagi sa hapunan, ay nagbibigay ng pagkain na mayaman sa protina at tryptophan, ngunit magaan pa rin, mabuti sa puso, at ligtas para sa baywang. Tungkol naman sa paghahanda, maaaring i-enjoy ang pabo sa maraming paraan tulad ng bahagyang inihaw, steamed, o niluto sa sopas na may mga gulay. Ang susi ay kumain ng katamtamang bahagi dahil ang pagkonsumo ng masyadong maraming protina sa isang hapunan ay maaaring mag-overload sa sistema ng panunaw na maaaring magdulot ng hindi pagkapakali sa halip na makatulong sa pagtulog. Isang iconic na pagkaing Pilipino na mayaman sa sustansya ngunit pamilyar at nakakaginhawa, ang pabo ay hindi lamang nagbibigay ng tryptophan para sa malalim na tulog, kundi nagpoprotekta rin sa puso, sumusuporta sa pamamahala ng timbang at nag-aalaga sa paningin. Isang maliit na bahagi lamang ng pabo sa gabi ay makakatulong sa katawan na mag-relax, hikayatin ang utak na gumawa ng natural na melatonin at gawing mas kumpleto ang iyong pagtulog. Naranasan mo na bang makaramdam ng antok pagkatapos kumain ng pabo? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang mahimbing na tulog ay hindi laging nangangailangan ng gamot. Minsan, sapat na ang isang simpleng nilagang itlog, isang maligamgam na baso ng gatas, isang hinog na saging, isang serving ng tokwa, o isang maliit na bahagi ng pabo para ma-reset ng katawan ang natural na ritmo nito, makagawa ng serotonin at melatonin, at gabayan ka sa mahimbing na pagtulog. Ang tryptophan ay maaaring isang maliit na amino acid, ngunit ito ang pundasyon na kailangan ng iyong utak upang lumikha ng pagre-relax at antok sa tamang oras. Kapag regular mong idinagdag ang mga pagkaing ito sa iyong mga hapunan sa gabi, sa loob lamang ng ilang gabi, mapapansin mo ang pagkakaiba. Mas madali kang makakatulog, mas bihirang magigising, at makakaramdam ng mas malinaw at magaan na pakiramdam sa umaga. Ang kahangahangang bahagi ay lahat ng 5 pagkaing ito ay pamilyar, abot kaya, at matatagpuan sa karamihan ng mga kusinang Pilipino. Hindi lamang nila pinapabuti ang pagtulog, kundi nagpapalusog din sa iyong puso, mga buto, memorya, at mga hormone, na lahat ay mahalaga habang lumilipas ka sa edad na 60. Mahal kong mga senior, ang aral dito ay simple. Ang kalikasan ay nagbigay na sa atin ng mga solusyon para sa ating kalusugan. Minsan, ang sagot sa ating mga problema sa pagtulog ay hindi nasa bote ng gamot, kundi nasa ating mga plato. Subukang magsimula sa isang maliit na ugali ngayong gabi. Magdagdag ng isa sa 5 pagkaing ito na mayaman sa tryptophan
sa iyong hapunan at damhin ang mga pagbabago sa iyong pagtulog araw-araw. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na nahihirapan sa mga gabing walang tulog upang matuklasan din nila ang isang natural na solusyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang simple at ligtas na mga tip sa kalusugan pagkatapos ng edad na 60. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba tungkol sa kung alin sa mga pagkaing ito ang susubukan ninyo.